Paalaala mga kapatid, kapag may iniindang sakit, magpakonsulta na agad sa doktor. Baka kasi sinyalis na pala ito ng mas matinding karamdaman. Gaya ng nadiskubre ng isang security guard sa Cainta. Ano? Naingat si Rose Ann habang binubuhat ang kinakasamang si James mula sa wheelchair. Pero gaano man siya kaingat, bakas pa rin kay James ang sakit ng bawat paggalaw sa kanya. Wala. Kaya na. Kaya na. Okay na? Oo, lalagyan pa ulit. Dahan-dahan siyang inihiga ni Rose Ann sa kama. Dito pa lang unti-unting kumalma si James. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ganito nang eksena sa kanilang tahanan sa Cainta Rizal. Mula noong magkasakit si James. 10 years na po kami magkasama ni James. Sa loob ng 10 taon naman po, okay naman po yung pagsasama namin. Security guard noon si James. At napaibig niya si Rose Ann dahil sa pagiging maalaga nito sa kanya. Lubos pa nga itong napatunayan ni Rose Ann na magsama na sila sa isang bubong at biniyayaan ng mga anak. Masyado po siyang family-oriented po. Then mapagmahal po sa asawa at sa anak po. Lalo-lalo na po sa 3 naming anak. Hindi madali ang trabaho ng isang SG. Madalas, puyatan at dapat laging alerto. Sa kabila nito, nakakapaglaan pa rin ng oras si James para sa kanyang mag-iina. December 2024, nagsimulang kalbaryong babago sa takbo ng kanilang buhay. Nasa duty si James nang maramdaman ang nakakapilay na sakit. Bigla pong kumirot na lang po yung left na hita ko po. Tuloy-tuloy po siya nang wala pong tigil. Ilang araw po, inabot po ng 1 linggo. Ngunit ang iniinda niya, hindi pala kaya ng basta ospital lang. Kung saan-saan pa sila nagpalipat-lipat ng pagamutan. Subalit, wala siyang mahanap na tunay na kasagutan. January 4 po, na-admit po ako hanggang January 18. Ayun po, nung paglabas ko po ng January 18 is, ganun pa din po lobo pa rin po yung hita ko, namamaga po, as in parang puputok na. Ilang linggo pa ang lumipas. Nagbigay ng pangalan ng mga doktor na tumitingin kay James sa posibleng tunay na nagpapahirap sa kanya. Pero ang sagot, halos magpaguho sa kanyang mundo. February 4, nagpa-MRI po ako and ang nakita po is considered sarcoma or osteomyelitis. Ang nasabi lang po sa sarcoma is a rare type of cancer. So, parang gumuho po yung yung mundo ko ng panahon na yun na hindi po ako makalakad, hindi po ako makapagtrabaho. Kumbaga, inisip ko, yung mga anak ko po kung paano pa makakain. Ako, kung paano pa po ako magpapagamot. Kasi, ako lang po talagang inaasahan na. Ako lang po yung may trabaho. Ako lang po yung sumusuporta sa pamilya ko. Hindi galit at kalungkutan ang namuo sa puso ni James nang dahil sa kanyang diagnosis. Umabot siya sa punto na desperadong matapos na lamang ang lahat. Inutusan ko po yung anak ko na kunin po yung kutsilyo. Dahil sabi ko, kuputulin ko yung hita ko. Tapos lagi po ako nagsisigaw. Baga kahit gabi, madaling araw. Ngayon, heto na si James. Wala na sa tamang anyo mga binti at mistulang bilanggo na siya ng kanyang wheelchair. Sa ganitong sitwasyon ni James, wala nang ibang magtatyaga kundi ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. At ito ang gustong patunayan ng kanyang may bahay na si Rose Ann. Sabi ko, bakit ka bibitaw? Ako nga nilaban kita eh. Nung halos halos magmakaawa ako sa blood bank para bigyan ka lang ng dugo kasi 10 bagyong kailangan mo. Yung salita lang po na yun na
Sinabi niya po na gusto ko po ng kumpletong pamilya. Kaya ako lumaban. Kaya kahit sabihin niyo pong nahihirapan na po ako, pinilit ko po lumaban nun. Hanggang sa naliwanagan po rin yung isipan ko. Ngayon, pilit na nagsusumikap si Rose Ann para maalagaan at matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Napakahirap sapagkat batang-bata pa ang mga anak nila. Kaya nagbabakasakali sila sa social media na makakalap pa ng tulong. Naisip ko po gumawa ng Facebook page tapos i-post po ko na yung parang journey ko, yung nangyayari po sa akin. Maka-inspire din naman po kasi kahit pa paano, alam ko sa sarili ko na may nalagpasan din po akong pagsubok kahit hindi pa po ako totally magaling. Ano na lang ang pwede kong gawin para makatulong sa pamilya ko. Sa pamamagitan nito, nakarating sa inyong lingkod ang kanilang kwento. Senator Rafi, sana matulungan niyo po ako magpagamot. Para kahit pa paano, makapagtrabaho na po ulit ako. Ako na po ulit ang mag-alaga sa mga anak ko. Ako na po mag-alaga sa partner ko. Kasi gano'n naman po talaga dapat eh. Haligi po ako ng tahanan pero parang yung haligi po natumba. Na pag yung haligi natumba, giba na po ang bahay. Paano kayang gamutan sa kondisyon ni James? Alamin natin sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi pangkaraniwan ang sakit na tumama kay James. Pambira rin ang gamutan. Ang araw-araw na tanong ng pamilya, paano niya ito kakayanin sa napakaliit ng kinikita ng isang marangal na security guard? Isa na namang bagong araw ang dumating para sa pamilya ni na James at Rose Ann. Heto na raw ang morning routine ng mag-asawa. Yan, yung mga nag-o-offer sa mga gamot. Sa tuwing kakain, kailangang alalayan ni Rose Ann si James. Kuminsan, sa harapan ng kanilang mga anak. Lahat po na pangangailangan ko kasi hindi nga po ako makalakad. Nasa higaan lang po ako. Pagkain ko po, inumin ko po, gamot ko po. Lahat po sila po yung kumukuha. Ang liliit pa po nila. Pero sa murang edad po nila, sila po yung nag-aasikaso sa akin. Kumbaga parang nabaliktad po yung sitwasyon na dapat ako yung nag-aasikaso sa kanila. Pero mali. Pero hindi. Sila na po yung nag-aasikaso sa akin ngayon. Wala na ring ligo-ligo para sa kanilang padre de pamilya. Hindi na niya ito kinakaya. Kaya maingat na pagpupunas na lang ang nagagawa kay James. Pagpunas po ng katawan ko, pag yung mga hindi ko po abot, paa, likod ko, hita, ay po tuhod, sila po nagpupunas. Batid ni James ang matinding sakripisyo ni Rose Ann. Subalit, wala naman siyang magawa sapagkat kailangan niya rin ng pag-aaruga. Talagang hindi ko po talaga expected na mananatili po siya na sa kabila na nangyari po sa akin, hindi po ako makalakad. Nanatili po siya para alagaan po ako. Nagtiyaga po siya na siya lang po ang tumutulong sa akin para dalhin sa ospital. Nagtiyaga po siya hanggang sa unti-unti po akong lumakas. Hanggang ngayon, nagtitiyaga pa rin po siya para gumaling po ako. Paminsan-minsan, lumalakas na rin daw ang loob nila sa mga nababasa sa social media. Ngunit aminado sina James at Rose Ann sa kalagayan nila ngayon. Hindi nila alam kung hanggang kailan pakakayanin ang sitwasyong ito. Nagsusumikap paghanap buhay si Rose Ann habang inalagaan ng may sakit na asawa at ang mga anak na lumalaki na. Kasi para po talagang binagsakan po ako ng langit at lupa. Kasi po halos sa kanya po kami siya po kasi inaasahan namin yung parang bigla po akong nalumpo na hindi ko po alam kung papaano na po talaga. Subalit sa bawat araw na kinakailangang alalayan ni Rose Ann sa wheelchair ang kinakasama at gabayan sa lahat ng iba pang gawain, hindi maalis sa isipan ni James ang pangamba.
lalo na sa hinaharap. Inisip ko po, kung mapilay po ako, paano na? Paano na po yung pamilya namin? Ang gusto ko po kasi hindi maranasan ng mga anak ko yung naranasan namin dati. Ngayon, pangalawang Pasko na nila ito na halos walang kasiguraduhan. Pero patuloy pa rin silang kumakapit sa diwa ng selebrasyon. Sa pag-asa na balang araw si James ay mailigtas din sa kanyang karamdaman. Lagi nilang pinagdadasal na gumaling po ako. Kahit yung sa school, lagi nila nasabi na sana gumaling na po si Papa. Buti na lang, nakarating sa amin sa kapatid mo ang kanilang kaso. Kaya naman, heto ang aming naging aksyon. Wow! Viewers, bigay po sa inyo ni Senator Rafi, paunang bigay sa darating na Pasko. Ayan po. Si Senator nagbibigay din ng cash assistance, lalo na sa inyo for medical expenses ni James. Kasi nga, di ba, nag-resign na si Rosa, Rose Ann. So, nagbibigay po ulit si Senator. Para naman to sa puhunan. hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat talaga. Ang laking tulong po ito sa amin kasi pagtutusin, hindi lang po sa pangangailangan namin, pati yung panggamot ko rin po, yung pangangailangan ko rin po sa ospital. Sana ito na po yung tuloy-tuloy na paggaling ko po. So, hindi po lahat po mangyayari ito kundi po dahil kay Senator Rafi. So, thank you po talaga. Tears of joy. Thank you po, Senator Rafi Tulfo Idol. Maraming salamat po. So pwede yung nangyari sa kanya, galing muna yun sa muscle lang na muscle na infection, tas lumipat sa buto. Nag-decide yung initial doctor niya na ipa-MRI muna at saka ipa-labs yung pasyente. So upon getting the results of the MRI, may suspicion na baka malignancy. So right now, ang plan natin is to work up the patient and then eventually i-therapy na siya. Maraming salamat po.